Lilinisin ko itong aking Colin window type aircon. Non-inverter ito. Ayan, matagal na itong na-stock. Halos nasa 2 taon at mahigit. Sigurado napakarumi nito. Ito ay remote control operated. Hindi siya manual. Kaya kung mapapansin niyo walang pihitan o yung mga pang manual na mga pihitan para sa aircon. Remote control operated ito. Ayan, non-inverter, ito ay 755 watts ang kanyang power. Ito ay 0.75 horsepower o 3/4 horsepower. Maliit lang yung kwartong kanyang paglalagyan. Ito yung kanyang itsura, kung gaano karumi. Ayan, yung kanyang condenser. Medyo okay pa naman yung condenser. Yung ibabaw, puro alikabok na. Malamang pati loob, maalikabok. Pati yung kanyang evaporator. Ayan. Napakakapal ng alikabok, dumi o halo-halo kung ano pa mga nakalagay dyan. Ayan, ganyan karumi. Gagamitan natin siya ng pressure washer. Ayan, yung kanyang mga wire ng sensor, sa temperature sensor yan, yung mga wire na konektado doon sa kanyang board na nakalagay dyan sa harapan. Ayan. Nasa likod niyang na yan, ng board na kulay puti na yan, na kulay puting kudrado, ay andyan yung pinaka main board niya. Ayan, yung mga dalawang wire yan, yung puti, saka, o puti ba yun, o dilaw, saka itim, yan, sensor niya. Ito yung kanyang ibabaw. Kung mapapansin niyo, yung loob ng kanyang motor, at yung mga ibang mga parte man ng kanyang mapakalikabok. Ito yung kanyang mainboard. Tatandaan ninyo, kunan nyo ng picture kung kayo yung mga baguhan sa pagbabaklas niyan. Picturean ninyo yung mga kung saan nakakonect yung mga tatanggaling mga terminal ng mga wire. Dahil importante yan, bawal magkamali dyan. Magkakaroon ng problema. Ayan, tatanggalin natin yung mainboard. Ayan yung kanyang wiring diagram. Madali lang naman tandaan. Color coding naman yan. Kaya hindi kayo maliligaw. Ito yung kanyang fan motor. Ayan yung kanyang wiring diagram. May mga color coding din yan kung saan naka-connect. Ayan na itsura nung malinis siya. Maganda na. Mukhang bago na. Ayan. Yung kanyang condenser. Yung kanyang compressor. Malinis na. Yung kanyang evaporator na kanina dumi. Ayan yung kanyang mga accessories na tinanggal sa housing. Ayan, malinis na yung loob. Mukhang bago na ulit. Maganda magiging performance ito. Malamig yan pagka ganyan kalinis. Ayan, kung mapansin nyo, wala na yung mainboard, natanggal na. Yung wire na lang, binalutan namin ng plastic. Ito na yung kanyang paglalagyan, o dyan namin padadaanin yung pinakabutas pala nung kanyang aircon. Yan, dyan sa kwarto. Sa baba namin siya ipinwesto dahil walang pwesto sa gilid, sa may taas, dahil halos dikit na sa pader. Hindi kaya ng lumusot o maggawa ng butas. Kaya sa ilalim ng bintana namin pinadaan. Ayan, ginrinder muna namin yung pinakadaanan ng aircon. Tapos ayan na, saka namin tinitira ng chipping gun. Binubutas na namin yung pinaka-dingding ng kwarto. Ayan. Inuunti-unti namin para hindi lumaki yung butas dun o yung mababakbak sa loob. Ayan, yung kinalabasan. Maganda, diretsong-diretso yung kanyang pagkakakudrado ng kanyang butas sa aircon. Ayan. Maliit lang yan. Tapos, yan. Tinatapalan namin, pinapalitadahan namin para maging pantay-pantay yung kanyang pinakabutas. Para maging maayos. Ayan. Eto na, natapos na namin palitadahan. Isinukat namin yung aircon. Sakto siya, may allowance naman talaga yan. Para maluwag na maipasok at mailabas kung magkakaroon ng maintenance. Ayan. Ayan yung saksakan, ginawa na namin ng wiring. At nilagyan namin ng switch para sa aircon niyang switch na yan. Hindi pang ilaw yan.
Ayan. Tinesting na rin namin, pinaandar na rin namin. Ayan, saktong-sakto lang siya sa butas. Ayan, no, maandar, malamig. Maganda ang performance ng aircon. At pagkatapos niyan ay eto na. Ito yung kwarto na paglalagyan. Maliit lang itong kwarto na to, kaya sapat na sapat lang para doon sa laki ng aircon. Ayan, maliit lang yung kwarto na yan. 7.75 horsepower. Ayan. Ayan, maliit lang ito. Hindi siya kalakihan, kaya kayang-kaya niyang palamigin niyang kwarto. Nakadepende kasi yung air condition, kung magkakabit kayo sa inyong kwarto, ay kailangan na alam niyo yung area ng kwarto. Ayun yung kanyang switch. Diyan namin pinadaan. Ginamitan namin ng wire molding. Ayan, nakasaksak. Kaya kahit nakasaksak siya, kung naka-off yung switch, walang dadaloy na kuryente dun sa aircon. Ayan, maliit lang itong kwarto na to. Ayan, kayang-kaya niya, kaya halos sakto lang talaga yung size ng aircon. Ayan. Okay na ang performance niya. Maandar na yan. O, ayan ang lamig. Okay. Ayos yung kwan. Ayan, nilagyan na rin namin ng insulation yung pinaka-pagitan ng buta saka sa aircon. Ayan. Para hindi kuman yung lamig. Tumaga o lumabas yung lamig.